Sa kasalukuyang taon ng 2024, may ilang mga dahilan kung bakit nadaragdagan ang bilang ng mga Pilipinong homeless sa Canada. Isa sa mga pangunahing sanhi nito ay ang kakulangan sa affordable housing. Ang pagtaas ng presyo ng pabahay sa ilang bahagi ng Canada, lalo na sa mga urban areas tulad ng Vancouver at Toronto, ay nagiging hadlang sa mga Pilipinong migranteng nagtatrabaho sa pag-access ng abot-kayang tirahan. Ang mga miyembro ng Filipino community na nagtatrabaho sa low-wage jobs ay madalas nahihirapan sa pagbayad ng upa o mortgage para sa pabahay na nagdudulot ng pagiging homeless. Isa pang dahilan ay ang unemployment at underemployment. Ang ilang migranteng manggagawa mula sa Pilipinas ay nahihirapan sa paghanap ng trabaho na nagbibigay ng sapat na kita upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa pabahay at iba pang gastusin. Ang kawalan ng trabaho o ang trabahong hindi sapat ang sahod ay nagdudulot ng panganib na maging homeless ang ilan sa kanila. Ang language barrier at cultural adjustment ay isa rin sa mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipinong migranteng naghahanap ng trabaho at tirahan sa Canada. Ang kakulangan sa kasanayan sa wikang Ingles o French na kadalasang kinakailangan sa pag-a-apply ng trabaho at pakikipag-ugnayan sa lipunan ay maaaring magdulot ng limitasyon sa oportunidad ng mga Pilipinong migranteng makahanap ng trabaho at matatag na tirahan. Ang mental health issues at social isolation ay maaaring magdulot ng pagiging homeless ng ilang Pilipino sa Canada. Ang stress at depression, dulot ng adjustment sa bagong environment at karanasan ng pagiging dayuhan ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng mental health concerns na maaaring humantong sa pagkawala ng tirahan at suporta mula sa komunidad. Ang discrimination at racism ay maaaring maging hadlang sa pag-access ng mga Pilipino sa oportunidad sa trabaho at pabahay sa Canada. Ang mga sitwasyon ng diskriminasyon at pangmamaliit sa mga migranteng manggagawa mula sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng pagiging marginalized at pagkakaroon ng limitadong access sa serbisyong panlipunan at oportunidad sa lipunan. Ang pagtugon sa mga isyong ito ay nangangailangan ng comprehensive na approach na kinapapalooban ng pagtutok sa housing affordability, job opportunities, social support services, at pagtanggap at paggalang sa cultural diversity ng mga migranteng komunidad sa bansa.